afternoon po mga kaparmer. Dito na naman po tayo sa ating munting backyard. Papakain po tayo ng ating mga alagang manok, pato, saka pabo. Bilang kayo. Kinakalat-kalat ko po yung pagpapakain para makakain lahat, kasi po kawawa yung mga maliliit. Dito po, mayroon po akong binobrooding dito ng mga sisiw. Ito po halo-halo po ito. Mayroon po ditong pato, may sisiw ng manok, mayroon din po sisiw ng pabo. Magkakahalo na po sila. Maliliksi na po sila.
sigla na. Dito po, sisiyo ng pabo, sisiyo ng pato, at saka mayroong dalawang gansa. Yan po sila. Mga 2 weeks pa po, pakakawalan ko na sila. Dahil may na, nagpapalit na ng balahibo. Tumutubo na yung balahibo sa pakpak nila. Ito naman po, mayroong 4 na sisiyo ng pabo dito. Kakainin ko po rito yung mga sisiyo ng manok.
Ayaw pa. Pero, mamayang gabi, kukuliin ko yan. Ikukulong ko. Ha? Dito po, may naglilimlim na pato. Diyan po siya pumisto. Maliit lang po itong backyard farm ko. Yan po, mayroong kubo dyan. Kunti pa lang po ang alaga dahil kunti na nga, nabawasan pa po nung December dahil sa pagbakasyon yung mga bata, sinusunada nila yung mga ibang alaga, pato saka pabo, nabawasan. Dito po mayroong naglilimlim na isang pato saka dalawang pabo. Dito rin po mayroong dalawang pabo. Oo, nagkaroon na ng sisiw. Yan po. Dito po mayroon din pato. Doon din po sa kabila mayroong pato na naglilimlim. Ito po yung aking asula. Tinakpan ko po ng net dahil 4 na manok ko na yung nalunod dito. Nilulusong nila. Akala po siguro nila tumubo lang na damo sa lupa. Kaya paglusong nila malalim ito hanggang tuhod. Yun. Pag hindi po napansin, nalulunod sila. Ito po yung mga bagong tanim kong Madre de Agua. Hindi po makausad dahil inuubos po nila yung mga dahon niya. Yan, parang dinaan ng kulisap. Po, pinagtsatsagaan kong dinidilig-dilig para po mabuhay. Kailangan ko pong magtanim ng maraming Madre de Agua saka mulberry kasi po kapag po dumami yung alaga para po may pandagdag sa feeds na pagkain nila. Ito po yung mga sisiw, purong feeds po pinapakain ko. Pero pagka yung malalaki na po, nahaluan ko na po ng konting darak at saka Madre de Agua. Ginigiling, may gilingan po ako doon. Dito po mayroong naglilimlim din na pato rito. Ito po mga itlog niya. Lumabas po siya para kumain.
Yan po, sisiw ng pabo saka manok. Mabuti po at hindi pa nababawasan. 8 manok at saka 5 pabo. Yan po, medyo lumalaki-laki na sila. Ito naman po, pato. May sisiw na po siya. Yan po. Nagsisiw na. Siguro po mga 2 araw pa ibababa ko na ito. Kasi po marami pang hindi napisa. Tatatlo pa lang yung sisiw na nandun sa loob. Dito po may naglilimlim din na pato dito. Dito po, ano to, bugok na po ito. Alisin ko na ito, na luma. Inalis ko na po yung manok dito kahapon na mayroong sisiw. Ito po, may nangitlog na rin po dito na pato. Babalik ko po dito sa dati niyang pwesto para po maluwag doon sa ano. Nahulog pa. Ganito lang po ang aking pinagkakaabalahan dito sa munting backyard farm. Maahamo po mga manok ko dito, mahahawakan po, yan o. Magsimula po sa maliit na backyard. At least po mayroong pinagkakabalahan. Saka kung pang ulam-ulam po paminsan-minsan nakakalibre na po. Lalo po sa mga itlog. Kapag po ang pato o kay manok nangingitlog po, kinukuha ko lang po yung iba, nag-iwan lang po ako ng 10. Dahil po kasi pag masyadong marami naman po, hindi na nila kayang sakopin ang pakpak nila. Hindi rin po mapipisa yun, mabubugok lang. Kaya po pagka nangitlog po ng marami, binabawasan ko po. Kasi useless din po ang ano, hindi rin nila malilimliman lahat, hindi rin magiging sisiw. Mabilis po mabilis pong lumaki mga sisiw. Yan po kailan lang yan may balahibo na sila. Sisiw ng pabo. Ito po yung baliguan ng mga baby. Masilan din po sila kapag po nataihan na nila yung tubig. Ayaw na rin po nilang magligo. Ito po nila laging malinis yung tubig. Madali naman pong lagyan dahil bubumbahin lang po itong puso. Malakas naman po tubig na lumalabas. Ito po yung tinanim ko na
miracle fruit, malaki na po. Saka po yung aratiles, ang laking pakinabang po dito sa lilim niyan. Pagka po umaga, pasikat po ang araw, lilim dito sa gripo. Halos hindi na po maarawan dito dahil sa mga punong kahoy na yan na nakakalilim. Ito pong mayroon po akong ditong 6 na puno ng mangga. Hindi ko po alam kung mamumulaklak pa ito. Medyo huli na. Yung mga ibang mangga po may mga bulaklak na, may maliliit na bunga na. Hindi ko po siya pina-spray. Inantay ko lang po na pusang bulaklak kasi po maliliit pa. Kalalaking ko po muna ng konti bago pa-sprayhan. Ito po yung may sisiw na dinalang ko ng seeds doon, hindi naman kinain. Dito po may tanim po ako rito na sili. Dito po tanglad, lemongrass. Saka po ito aloe vera. Ito po yung insulin plant. Sabi po nila gamot daw po ito sa diabetes. Ito po, gumapang na yung tinanim kong upo. Bukas po lalagyan ko na po ito ng balag. Yan po. Papalagan ko para mayroon po siyang aakyatan. Ito pong mga talong na ito, mga pinutol na po, lipas na, kaya lang tinry ko lang po na tutulin. Yan po namumulaklak, kaya lang hindi na po maganda ang tubo dahil abutan na po ng tag-araw, mainit na. Ito po sitaw. Ito po, pwede pong gulayin ito. Dahon ng malunggay, sariwa. Ito po, namulaklak ng mangga, kaya lang kunti lang po yung bulaklak niya ngayon. Hindi po katulad ng nakaraang taon na marami siyang binulaklak. Sa mga OFW po na may planong mag farming, dapat po habang nasa abroad kayo, umpisahan nyo na po para habang nandiyan kayo, tuloy-tuloy po yung kukuha lang po kayo ng mapagkakatiwalaan na mag-aalaga para po pag balik nyo rito, mayroon na po kayong ima-manage na farm. Ito pong akin backyard lang po ito, maliit lang po na farm. Dahil po maliit lang po yung area, dikit-dikit po yung mga halaman. Ito pong dalawa, kalamansi,
Ito po, nyog po ito, dwarf.